Once upon a time doon sa amin, murang-mura pa ang bilihin. Asukal pang ulam at kanin ay kay gaan pa rin. Bakit bigla ito'y nagtaasan? Sibuyas man hindi makayanan. Ang dati ay piso, sapat ng rikado. Ngayon 10 ang bawat piraso. Aray, pasakit sa buhay ang nangyaring mga kaguluhan. Dahil sa kurak, kahit garapalan, at tayo ngayon ay luhan. Kay layo pa nitong umaga, sa dilim ay nangangamba. Sinisilip ang silanganan, kahit puyat nag-aabang. Sobrang pag-abos ang ating nakita, mga pangkay iniisa-isa. Wala mang martial ay talamak naman ang bindalo nitong mga aso. Aray, kailan matatapos mga unos itong kapalaran? Hanggat naririyan ulit ikong ipal, puro drama ka ipokrituhan. Kaugnayan to sa vlog ko kanina o yung live ko kanina. Kabilang ito sa natalakay ko na mga desperadong hakbang ng prosecutors. At ito yung pagkuha bilang testigo witness na nung sheriff na si Abby Andres na nasuntok nga ito ni Sara Duterte nung panahon na siya ay mayor pa sa Davao. Kadahilanan na dinidimulis nun yung mga kabahayan doon ikinagalit ito nung mayor pa na si Sara Duterte. Dahil siyempre nagdulot ito kaya ng kagulon at sakitan ng mga panahon na yun. May isang ako ritong vlogger na napanood at ito pro-administration vlogger ito at kilalang kilala din ninyo. At maging siya hindi rin makapaniwala sa ginawang ito ng prosecutors na kung ano ba yung kahalagahan nga ba pagkuhang ito kay Abby Andres bilang testigo diyan sa impeachment ni Sara Duterte. At kahit nga siya nagtatanong din, ano bang relevant nito? Kung ito'y kukunin nilang testigo, noon pa naman na mayor ito. Kahit ito pro-administration vlogger, itong tinutukoy natin, siya man katulad din ng ating pagtingin dito sa hakbangin na ito ng prosecutors sa impeachment ni Sara Duterte. Dahil nga sa mukha talagang kakatuwa na ito. Kumbagay malayong malayo na dun sa talagang tinatarget nila ng mga kaso na binabato nila o aligasyon kay Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan. Kumpara noon na ito 2011 pa nangyari. Kung hindi ako nagkakamali at mayor pa nga siya noon. Maging siya rito hindi rin kumbinsido sa ginawang ito at siyempre pasimple lamang ito palibhasa nga na pro-administration ito pasimple lamang yung kanyang sa pagsasabi rito at ipaparinig ko sa inyo ang kanyang pahayag na tungkol dito. At siyempre isang magandang araw po sa inyong lahat. At saan man sulok kayo ng Pinas naroon ang pagpapala po sa ating lahat sa araw na ito. At ako po si Makatang Tambay, nagpupugay na muli. At ito nga ituloy natin to. Pakinggan nyo tong sabi niya rito. At kung yung ating pagkadismaya o hindi pagsangayon sa hakbang na ito ng prosecutors, ganun din siya kaya lang niya sa kanya, hindi lang kasintindi ng batikos
natin na nauukol para sa kilos na yan o ginawang yan ng prosecutors, mga kabayan, mga kapinas ko. Pakinggan nyo tong kanya sinabi rito. So ngayon ang tanong bakit naman at ano naman ang kinalaman niya sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo? Bakit gustong gawing testigo at iharap ng mga taga-usig? Ito po yun. Ang impeachment, yung mga kaso ni Sara Duterte, 4 po yan, di ba? Threat, destabilization, isa yan. Pangalawa, confidential fund. Pangatlo ay bribery, di ba? Panuhol, 3 yan. Pang-4, confidential fund. So ito ay parang gusto lang ipasok doon sa threat or destabilization. Doon nga itong nila gustong iugnay para batikusin o tulig sa inyong behavior dito, pagiging violente ni Vice President Sara Duterte kahit pa ito nung panahon na mayor pa siya, hindi pa nga siya national official. Kung ano nga yung basa natin, kanya nga lang dahil pro-administration itong vlogger na ito, ay wala siya ritong masyadong idinagdag, hindi katulad nung pag-discuss ko kanina, nung banggitin ko ito, ay tinalakay ko, inisa-isa ko kung bakit ito isinasama nila. Gayong yung pangyayari namang yun, kung nakapagbanta nga si Vice President nung mga araw na yun, nung 2024 pa yan nangyari, may kadahilanan nga, tara naman na talagang iniipit itong mga panahon na yun. At doon nga natalakay ko kanina sa pagla-live po na ito yung ikulong nila o i-contempt nila yung staff nito na si Attorney Zuleika Lopez. At doon nga nangyari na makapagbanta siya at nagalit na nga siya ng gusto sa mga ito. At ito, gusto nilang igunay nga itong pagtestigo na ito nitong sheriff na si Abby Andres. Na gusto lang patunayan na talagang si Violente Sara Duterte at talagang mapanganib. Ito yung gusto nila ritong patunayan at ilabas. Kaya gusto nila itong maging witness. Pero katulad nga ng mga pagtalakay ko kanina, dinastify natin ito sapagkat tayo naman ay nakasubaybay din sa mga nangyayari at alam natin kung ano yung pinag-ugatan ng mga pagbabanta niyang ito. Nasa ngayon nga ay gustong patunayan pa ng sa pagkuha ng isang witness na totoong talagang si Sara Duterte ay kumbaga may tinatawag nga na talagang control nito. Ganito yung gusto nila patunayan kaya ito yung kinukuha nila. Pero pagkatapos na sabihin ito ng vlogger na ito, pakinggan yung kanyang kadugtong dito. Dahil nga sa katulad din natin, hindi lang talaga madiin yung kanyang pagbatikos dito, yung tulad ng ginawa natin kanina, maging siya ay duda rin. Kaya nga ito yung sabi niya, kasunod ng mga pahayag niyang ito. Kung kayo po ay hindi naniniwala dyan, hindi karapatan na yun. Kung naniniwala naman kayo, karapatan nyo. Pero yung magsasabi kayo na kung ano-anong below the belt, abot pang aabuso na yan. Hindi na ho yung pakikinabangang argumento at komento. Tayo naman ay nagbabalita lang base sa kanilang ginagawa at mga plano. Dito, pinapahiwatig, expected na niya na talaga mayroong babatikos at pupuna dito dahil nga napakalayo para iugnay mo ito sa impeachment ng isang pangalawang Pangulo. Dahil nga kahit man may mga pangyaring gano'n, napakatagal na, yun ay hindi malayong-malayo kumpara sa mga ikinakaso nila ngayon o ibinibintang kay Vice President Sara Duterte. At dahil nga hindi na ito ko panipaniwala, sabi nga niya rito nasa sa inyo na, pero huwag kayong magsasalita. Iwasan nyo naman yung mga below the belt na mga pananalita kung hindi man kayo dito sang-ayon. Alam niyo na talagang marami talagang tututol dito at hindi sasang-ayon sa ganitong ginagawa ng prosecutors na kahit siya mismo pro-administration siya pero talagang alam niya na sablay at malayo at sabi nga niya ano bang kaugnayan nito kumpara sa impeachment na ito sa kasalukuyan ni Sara Duterte. Ang ibig lang natin sabihin dito kahit ito pinakita natin pinarinig maaga pa hindi ko pa ito napapanood ganun na rin yung ating pagtingin dito sa hakbangin na ito ng prosecutors na mismong itong napakatagal ng pangyayari ay kinukuha pa rin nilang testigo laban kay Sara Duterte. Na alam na mga natin, katulad ng nabanggit ko kanina, kumakalka lang sila, humahalukay lang sila dito kung ano maaaring maipanira pa nila. Sapagkat ang gusto lang talaga naman nila ritong mangyari, yun nga, trial by publicity. Yung may maiwan sa isip ng tao na talagang pwedeng pakinabangan nila o anini Sara Duterte na hindi ito maiboto. Ngayon darating na 2028 presidential election, yun talaga yung target nila rito.
At dahil nga dito sa mga bagay na ito na talagang bardago lang ng maituturing itong mga ginagawa ng prosecutors na ito, babala nga rito itong vlogger na ito, si Mike Abe. Wala nga lang siyang mahabang pagtalakay dito, pagdiskusyon. Pero siya man, katulad nga binanggit natin, dismayado rito. Di akala, no choice siya. Kailangan niya talagang umayon dahil siyempre, pro-administration siya. Hindi naman niya pwedeng tuligsain at batikusin itong mga ginagawang itong pagkilos ng mga tropa niya dyan. Di ba mga kabayan, mga kapinas? At ito, maituloy ko na rin itong tungkol sa pasadahan na rin natin itong nagaganap na rally dyan sa EDSA ngayon. Marami ako napapanood ng mga nagla-live diyan at nalilito tayo, naguguluhan tayo sa rally na ito. Sapagkat mababasa mo sa mga comments doon na ang mga pumupuna doon ay itong mga pro-administration na sabi nga huwag daw humalo doon yung mga DDS at kailangan magbuo sila ng sarili nilang rally at huwag manggulo doon, pampagulo lamang. Nitong huli, nakita pa natin, napanood pa mismo, pumunta nun sila itong mga DDS na alam natin na katulad nito ni Mike Defensor. Ito si Atty. Respicio. At saka si Cathy Binag, nakita rin natin. May nagla-live nga doon, madami ako napanood. Wala tayong masyadong comment dito, basta ang masasabi lamang natin ito ay sadyang maraming piki ngayon ng mga oposisyon. Ito ang gusto kong liwanagin dito sa mga nasasaksihan natin ito. Nang panlilin lang sa tao, totoong nakakadala sila. At yung pagkagulo at kalituhan talagang iniiwan nila talaga sa isip ng mamamayan, sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga, alam naman natin na tinatangay lamang ng mga agos. Kung saan patungo yung hangin, doon din sila pumapabor at umaayon. Ito yung mga intensyon ng mga kaguluhang ito at mga panlilin lang mga kabayan ko. Ang tinutukoy natin dito mga nagkalat ng mga fake na opposition, biro mo itong Dilawan, alam naman natin na sila yung nagkiklaim at sila daw yung original na mga oposisyon. Nakapagtataka, hindi ba't ang papel talaga ng oposisyon? Tirahin mo at batikusin kung ano man yung mga hindi magandang mga ginagawa, administrasyon, kung sino man yung nakaupo sa kasalukuyan. Itong nakikita natin dito sa mga nag-aangkin na ito ng mga fake na oposisyon nga na sinasabi natin. Ang tinitira nila yung tapos ng gobyerno, itong Duterte. At ang ina-attack nila, hindi yung katiwalain o korupsyon. Kung mayroon man sa panahon ni Duterte, kundi isang uri ng pulisiya, itong war on drugs, mga kabayan, mga kapinas ko. Samantalang itong kasalukuyan, ito ang nagpapahirap sa ating lahat ngayon. Ito ang nagdudulot ng kalituhan at kaguluhan at paghihirap. Lalong-lalo ng mga tao na batid natin, katulad natin, na talagang hirap na rin dati pa. Wala pa man tayong ganitong mga controversial mga nagaganap at nangyayari. Mahirap na ang buhay. Pagkatapos, ang pansinin mo, ang atake nila, puro Duterte, Sara Duterte, Digong Duterte. Wala sila ibang inaatake, samantalang sila yung nag-aangkin na sila raw, yung lehitimo, na talagang oposisyon. Ibig sabihin, yung gawain nila, ipinapasa na nila sa iba. Dahil hindi ganun yung kanila ngayong mga kinikilos, hindi ba? Dahil kung talagang ginagampanan nila yung pagiging oposisyon, kung paano tinitira ng mga DDS itong malubhang korupsyon ngayon at mga nakawan, sana sumasabay sila dito. Pansinin ninyo na tahimik at wala silang ibang binabanggit at pinag-iingay. Mainstream media, social media man yan. Duterte, impeachment ni Sara Duterte at ang pagkakakulong sa ICC ni dating Pangulong Duterte. Duterte, wala nang iba. Yan parati ang kanilang mga ginagawa. Ngayon, tapos mag-aangkin kayo na posisyon kayo. Masasabi ko, matulog na lang kayo.